Nanotechnology is no longer just something you hear about in Iron Man's suit. A company in the Philippines is now using this technology in a product that supposedly reduces the heat from the sun in our homes. Mobile Journal Francis Orsho has this story. Kapag mainit ang panahon, tambay na lang sa loob ng bahay. Yun nga lang kung minsan mainit at maalinsangan pa rin kahit nasa bahay ka na. Pero ang problemang yan, may solusyon na sa tulong ng siyensya. Kahit nagsimula na ang tag-ulan, wala pa rin tayong takas sa init. Kita yan sa nagtataasang heat index sa iba't ibang lugar sa bansa na pumapalo pa rin sa danger level o higit 42 degrees Celsius. Sa tulong ng siyensya, isang Filipino company na Trendway Builders ang ipinagmamalaki ngayon ang natatangi nilang produkto para maibsan ang init, ang nanotechnology glass coating. Ano naman kaya yan? Nakaka-block na siya ng pagpasok ng init at saka ng UV rays into our homes. So nagiging mas komportable at mas malamig ang pakiramdam natin sa ating mga bahay-bahay. Liquid base ang nanocoat solution nila. Ina-apply o inilalagay ito sa mga glass panel tulad ng pinto, bintana o pader na gawa sa salamin. Kaya nitong maharang ang pagpasok ng init at ultraviolet rays na dahilan ng pag-init ng isang kwarto o silid. Yung room daw na may air conditioning na wala pang nanocoat, 28 degrees Celsius. Tapos pumunta po siya sa adjacent room na naka-nanocoat na po pero naka-off yung aircon. Ang temperature daw niya is 25 degrees Celsius. It's even lower. Sa Japan daw nagmula ang ganitong teknolohiya at dinala sa Pilipinas isang dekada na ang nakalilipas. Nakipagtulungan ang eksperto sa likod ng nanocoat solutions sa De La Salle University at Department of Science and Technology para sa pagsusuri at pag-aaral. Sa ngayon, ang Trendway Builders pa lang ang nag-o-offer ng ganito sa Pilipinas. At masasabi raw na mas mababa ang presyo ng ganitong teknolohiya kumpara sa mga nakagawi ang anti-heat solution na idinidikit lang sa salamin. Actually, mas mababa pa po yung price ng nanocoat compare sa film o sa tint. But I would say 30 to 40%. Not only is it more economical in terms of price, yung useful life po ng product, umaabot po siya ng mga 10 years. Sa mas umiinit na panahon, talaga nga namang welcome ang ganitong solusyon. Pero higit pa sa pagtanggap sa mga ganitong imbensyon, ang responsibilidad natin na pangalagaan ang mundo para maiwasan ang mas matinding epekto ng climate change. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita.